may isang batang nagngangalang Lito. Sa kanilang lugar, kilala siya bilang isang pasaway, lalo na pagdating sa mga aso. Walang araw na hindi niya tinatakot, binabato o tinataboy ang bawat asong makita niya sa daan. Para sa kanya, ito ay isang laro, isang paraan para ipakita ang kanyang katapangan. May isang partikular na asong kalye, isang payat at mahiyain na aso na palagi niyang pinag-iinitan. Lagi niya itong sinusundan para lang takutin at pagtawanan kapag tumatakbo itong paalis. Para kay Lito, ang mga aso ay mga peste lang na dapat itaboy. Hindi niya naiisip ang nararamdaman ng mga ito. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang kasiyahang dulot ng kanyang pananakit. Ang mga kapitbahay niya ay napapailing na lang. Madalas siyang pinagsasabihan ng mga matatanda na mali ang kanyang ginagawa, pero nagbibingi-bingihan lang si Lito. Para sa kanya, sila ang kontrabida sa kanyang munting mundo ng kalokohan. Isang hapon, habang pauwi si Lito galing sa eskwela, may napansin siyang kakaiba. Sa isang madilim na eskinita, may isang malaki at mabangis na aso na nakatali. Ang galit na galit ito, naglalaway at naguungol sa sinumang dumaan. Biglang nakawala ang aso sa kanyang pagkakatali. Mabilis itong tumakbo at sa kamalas-malasan, si Lito ang nakita nito. Parang tumigil ang mundo ni Lito. Ang dati niyang katapangan ay biglang naglaho na parang bula. Napalitan ito ng matinding takot. Tumakbo siya ng buong bilis, pero mas mabilis ang aso. Sigaw siya ng sigaw para humingi ng tulong, pero tila walang nakakarinig. Ramdam niya ang hininga ng aso sa kanyang likuran. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata, hinihintay ang masakit na kagat. Ngunit sa halip na matalas ng ngipin, isang malakas na kahol ang narinig niya. Pagdilat niya, nakita niya ang isang pamilyar na figura. Ang payat at mahiyain na aso, ang asong palagi niyang inaapi, ay nasa pagitan nila ng mabangis na aso. Buong tapang nitong hinaharangan ang mabangis na aso, kumakahol at ipinapakita ang sarili nitong mga ngipin para protektahan siya. Gulat na gulat si Lito. Bakit siya tinutulungan ng asong wala siyang ginawa kundi saktan? Naglaban ang dalawang aso. Dahil sa ingay, nagsilabasan ang mga tao at naitaboy ang mabangis na aso. Naiwan ang sugatang asong nagligtas kay Lito. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Puno ng pagsisisi at hiya ang kanyang puso. Hinaplos niya ang ulo ng aso sa unang pagkakataon. Sa halip na umiwas, idinikit nito ang ulo sa kanyang kamay. Mula sa araw na iyon, nagbago si Lito. Siya na ang naging tagapagtanggol ng mga aso sa kanilang lugar. Ang asong nagligtas sa kanya, na pinangalanan niyang Tagpi, ay naging matalik niyang kaibigan. Inalagaan niya ito, pinakain, at binigyan ng tahanan. Natutunan ni Lito ang isang mahalagang aral, hindi nasusukat sa lakas o pananakit ang katapangan. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa kabutihan. Ang isang pusong marunong magmahal at magpatawad kahit pa sa mga nakasakit sa iyo ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sana ay may napulot kayong aral sa kwento ni Lito at Tagpi. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kapupulutan ng inspirasyon. Maraming salamat sa panonood.